Hello. Hello, mic test. Hello. Mayong gabi kanatong tanan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, mga Kristohanon. Aniya kita karon sa usa ka gikahinaman nga dialogue. Dili na to tawgon ni debate kundi dili dialogue. Kay usahay ang pulong debate makahuna-huna tag lalis, away baka. Pero ang dialogue usa ka constructive exchanging of ideas. Okay. Unya kini nga religious dialogue na sabutan kini sa miaging Oktubre o Setyembre pa. Tinga Agosto pa diay. Unya daghang mga kakulian og na-postpone pila ka Domingo karon nahitabo na gyud og mahitabo na gyud. Kini pagasalmutan sa duha ka banggitan nga mga maglalantugi o tig dialogue. Usa ka membro o inunta naa sa kapunungan nga worshipers of Yahweh o usa-usab ka Romano Katoliko. Tema: Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Pamatudan nga ang Domingo usa ka ipapahulay o Sabat sa Bag-ong Testamento. Kini pagasalmutan sa duha ka maglalatugi una sa Katoliko, Romano Katoliko, Brother Paul San Pablo Alima, affirmative side. O sa negative side, Mr. Ismael Bahinting, negative side, worshipers of Yahweh. O ang moderator kanong gabi una, anyo igsoon, Brother Lord Rulio Rata, nga mausay ni pirma sa atong nasabutan. Kung sa ripa ta magsugod, tugutin ko pagbasa sa pipila ka mga rules and regulations, mga lagda, alang nining dialogue. Una, kinahanglan nga sa katarong ipailas sa moderator ang magkaatbangay nga debatidor. Ilangalan o relihiyong gipasakupan o address. Taga Manga District, Tagbilaran City, si Brother Ismael Bahinting. Si Brother Paul Alima, taga Kinasangan, Cebu City. Ikaduhang lagda, kinahanglan nga kontrolon sa moderator ang crowd nga dili mga tawag kusog. So I hope dita kayo mo katawa nga mo kargado nagbugal-bugal, dili maninggit o dili manggawgaw. Manglawgaw, rather. May L manglawgaw, sorry. Kung dunay giganahan, mongisira o mupakpak raghinay. Ikatulo, kinahanglan nga panahon sa question and answer portion, badlongon sa moderator ang sayop nga pangutana o tubag. So, naay pangutana nga makonsider nga sayop tungod kay dili labot sa tema o walay kalambigitan sa tema. Mausab ang tubag. If the answer is not responsive to the question, kinahanglang badlongon. Kaupat, kinahanglan nga kung ang pangutana categorical question, answerable by yes or no, kinahanglan tubagon categorically. Yes if yes, or no if no. O pagasundan og qualification. Kinahanglan, ikalima, kinahanglan sa panahon sa presentation sa affirmative o negative, lakip ng rebuttal, dili hisgutan ang ngalan, address, family background, moralidad, o religious group, ni molitok o dili kamao, buang, kuanggol, walay buot, o uban pang susama ni mapulunga, nga mga panaot ngadto sa iyang kaatbang. So no ad hominem arguments, walang personalan. May isgutan ang religious group sa kaatbang kung ang tema mahitungod sa ngalan sa religious group. So dili isgutan ang ngalan sa religious group, whether worshipers of Yahweh or Roman Catholic Church or simply Catholic Church, dili pwede. Kaya wata magtima anig ngalan sa pundok. Kauno, kinahanglan nga ang presentation sa affirmative o negative
Bali 15 lamang ka minuto. 10 lamang ka minuto ang question and answer portion. 5 minutes ang rebuttal. Ikapito, kinahanglan nga ang pangutana o tubag dili mo lapas sa 1 minute. So, naatay mga timers, ipaila-ila na to karong taon. Ikawalo, kinahanglan nga walay bisan kinsang muhonghong o mutudlo sa masigka debatidor. So, no coaching please. Daghan pa mga Catholic Faith Defenders ani. I hope nga walay mo attempt o coach. Kay abi pa lang, mas maayo ka sa atong debatidor. Kini atong debatidor, dili ni basta-basta. Taasan ni siya kasinatian. Ikasyam, kinahanglan nga hatagag katungod ang masigka debatidor pag-object kung doon say mamatikdang violation o kasaypanan sa kaatbang. Lakip na ngadto sa moderator o kinahanglang i-grant sa moderator kung masabtan nga sakto ang objection. Ang objection i-address sa moderator dili sa kaatbang nga gikalantugi o gikadialog. Katapusang lagda, kinahanglan nga kung makahimo tulo ra ka violations ang debatidor, kinahanglan i-deklarar dayon siya sa moderator nga pilde sa debate o hunungon ang debate. So there is a minimum or maximum 3 ra gyud, di na pwede mo lapas ang violation. Ma-declare di ay nga pilde. Note, himuon ang dialogue sa katarong o sa kabalaanon. Pinirmahan sa tulo ka nalambigit dinhi sa religious dialogue, Brother Ismael Bahinting, Brother Paul Alima, o kini inyong moderator. Okay, so ang atong timer, official timer, asar to? Lakaw pa. Ikaw ra bro. Mahangyo taday Katoliko nga mo tanaw pod sa iyang oras kay kauban na ba ni silang Brother Ismael. Both sides na. Brad Mars. Okay. Ano pa day? Rules para sa timer. Kanya ang ngalan sa timekeeper. Palihog ipasuwat sa are bro. Ha? Sige lang. 15 minutes constructive speech, 10 minutes cross-examination, 15 minutes destructive speech, 10 minutes cross-examination, 5 minutes rebuttal, negative side, no objection. 5 minutes rebuttal, affirmative side, no objection. Kaduha, questions must be based on topics only, on the topic only or subject matter. Dili pwede ta saag-saag. Katulo, 1 minute question, 1 minute answer. Fourth, focus on topic or subject matter only. Last is the speaker who will do non sequitur argument will be objected anytime except on rebuttal portion. So, kung wala na ilabot sa tema. Okay, so, andam na bang tanan? Andam na ba itong duha ka moderator? Brother Bahinting? Ready na? Okay, Brad Paul. Atong timekeepers. Siya si Brad Mars ang kauban o si Brad Paul. 10 minutes pa man eh. Sige lang na may uban din makakuan. Sige na bitaw tag debate na ibaw na tani. Okay. So, sugda na karon ang pamahayag sa affirmative speech. Balikon ko ang topic. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. The first 15 minutes constructive speech will be given by Brother Paul San Pablo Alima, Roman Catholic Defender. Ako na yung request niya. Sumabay niya kay naidaghan ito ng tanaw. Balik. Gare. Atong hiyon dire sa tubangan nga murag lugaran sa nato Brad Jimmy, ari Brad Rooney, ari yung tari sa kilid. Kaya na ito may igsoon nga gusto mo tanaw na sa tunga sa plaza. Nya katong uban nga gusto pag yung mas maka klaro paminaw, we are inviting you to come over dire sa sulod, ari sa kilid, pwede pa. So, time starts now.
Daghang salamat no sa atong tinahod nga moderator o sa akong kaatbang niining maong diskusyon o kaninyong tanan nga niya misaksi niining maong religious dialogue mayong gabi kanatong tanan. Sumala sa tema nga akong pamatud-an, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Kini nga debate dili kini paghisgot mahitungod sa Saturday. Klaro ang topiko, ang Sunday, ang subject matter ni ining mao nga diskusyon. Ug ako kining proibahan in the New Testament. In the New Testament. Meaning dili kita maghisgot og Old Testament. Kay in the New Testament man o wala kini referensya nga pagagamiton. Meaning, ang atong gamiton sa pagresolba niini mao mismo ang Bag-ong Testamento. Kini bang Sunday, Sabbath ba ni? Ang unang teksto nga akong kutloon sa Bag-ong Testamento, gisulat kini ni San Mateo. Si San Mateo usa ka Hudyo at the same time usa sa mga Kristiyano. Dinhi sa Great New Testament paminawi ninyo kung unsa ang gisulat ni San Mateo. Mateo 28:1. Di opse sabaton. Bye-bye. De episkopose ies mian sabaton. Sumala sa atong gibasa sa Bag-ong Testamento nga sulat ni San Mateo, pila ba ka sabaton ang inyong nadungog? Dunay duha ka sabaton ni ining maong bersikulo sa Biblia. Kining sabaton mao kining Sabat. Mao kini ang adlaw nga igpapahulay. Buot sabton si San Mateo niining maong teksto naghisgot og duha ka Sabat kon sabaton. Sumao kini ang original nga pagkasulat sa Bag-ong Testamento sa Grego. Giproibahan nga dunay duha ka Sabat sa maong bersikulo. Sa dihang gihubad ang Grego ngadto sa Latin, sumala sa Biblia Vulgata, ang pinakaunang na-compile nga Biblia. Unsa man pod ang iyang pag-translate niya ng Mateo 28:1. Paminawi ninyo ang giingon sa Mateo 28:1 og sa pagbanag-banag sa laing adlaw nga igpapahulay. Pila man ka igpapahulay ang nadungog ninyo? Niining maong bersikulo. Naghisgot kini og duha ka igpapahulay kun duha ka Sabat. Mao kini ang giproibahan sa mga translation sa Biblia nga migamit sa proseso sa paghubad nga gitawag og formal equivalence. So ang pangutana mao kini, kining duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1 unsa maning adlaw? Unsa maning adlaw nga duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1. Matubag ang maong pangutana kung mogamit kita og mga translation sa Biblia nga migamit sa proseso sa paghubad nga gitawag og dynamic equivalence. Kay diha sa dynamic equivalence, ang iyang pag-translate is thought for thought. Kung unsa ang giposubot sa author o tagsulat niya ng maong bersikulo. Mao nga atong mabasa sa Mateo 28:1 sa pangutanang unsa maning duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1. So mogamit kita og translation nga migamit og dynamic equivalence aron matubag ang maong pangutana. Mateo 28:1. Mao kini ang atong babasa. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay
og sa pagkakaadlawon sa adlaw nga Domingo. Unsa di ay ang usa ka adlaw dinha sa Mateo 28:1 nga sabaton? Klaro, mabasa nga adlaw nga Domingo. Kay duha man to ka sabaton. Unsa man ang isa ka adlaw diha nga dili Domingo? Mateo 28:1 dinhi sa Kupin edisyon. Atong mabasa sa Mateo 28:1. Mateo 28:1, mao kining atong mabasa. Sa natapos ng gabi sa Sabado, og nagbanag-banag na ang unang adlaw sa semana, which is Sunday, kung Domingo. So sa ato, pagkining duha ka adlaw dinhi sa Mateo 28:1, nga sabaton, according sa statement ni St. Matthew, Sabado kini og adlaw nga Domingo. Pero wa man ni magtapik og Sabado. Dili man mo i-discussion namo ng adlaw sa Sabado. Ang akong pagpruiba dinhi nga ang Domingo, Sabat. Og napruibahan ba nato sa Biblia nga kanang duha ka sabaton dinha, ang isa ka Sabat dinha Domingo? Napruibahan. Busa niini nga kasayon, ako moingon nga napamatud-an ko ang akong proposisyon, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Gawas kundi siya muuyon unya nga dunay duha ka sabaton. Gawas kung moingon siya Brad Paul, isa ra man nakasabat diha Brad Paul. Saturday ra man na. Ingon ni ana ang pagdigar niya unya. Pero kung muuyon siya nga ang maong bersikulo naghisgot og duha ka Sabat, sumala sa mga translation sa Biblia og sumala sa Greek New Testament, nan mahikog siya og mapugos siya sa pag-angkon nga kanang Mateo 28:1 kanang duha ka sabaton dinha reperado sa adlaw nga Sabado, which is Saturday, og sa adlaw nga Sunday nga mao kini ang gipruibahan sa akong proposisyon. So ang iyang himuon lang unya, inigar lang niya nga Brad Paul, di na tinuod Brad Paul nga duha ka Sabat ng Mateo 28:1. Kung moingon siya nga di na tinuod nga dunay duha, nan mangita sa bersikulo nga usara. Ato siyang pangitaan nga asa man Brad bahinting nga ang kanang Mateo 28:1 Saturday ra ang gisgot na wala dahay Sunday. So ingon ni ana, ang iyang himuon niya nga inigar niya nga sa Mateo 28:1 walay duha ka Sabat nga gisgotan din na. Pwede sab nang inigar na kana manggo Brad Paul ng sabaton dia Brad Paul. Di maguna referado Brad Paul sa Sunday. Referado na Brad Paul sa semana. Kung mao na iyang inigar unya, maguba sa iya nga numan. Kay kung moingon siya nga kanang Sabat diha o sabaton, week ang giskutan din ha, buti pasabot na kadtong Saturday, isa po to kasimana. Buti pasabot si Jesus namatay sa isa kasimana, og nabanhaw po sa isa kasimana. Ingon naman unya ang resulta niya na kung iyang inigar nga dili na specific nga Sunday. Pero specific bagay na ka na Sunday, specifiko nga naman kung ato nang basahon sa Ingles sa Mateo 28:1, mao kini ang atong mabasa ni anang maong bersikulo. After the Sabbath and towards dawn on the first day of the week. Sa ato pa specific yun nga, first day of the week, which is Sunday. Dili pwede nga moingon siya nga semana na. Kung dili, klaro nga kanang gisgutan din ha nga Sabat, nga duha ka Sabat. Wa na ko'y supak na itong isa nga Sabado. Kaya among topic di man Sabado, Domingo man. Mao ka na nga usbon ko, nining kagabhion, naproybahan ko nga kanang Mateo 28:1
kanang duha ka sabaton. Retirado ka na sa Sabado o retirado ka na sa Domingo. Kay specific ang giingon din ha nga first day of the week. Basin mangutana po siya unya nga kana magod Brad Paul ng Mateo 28:1 retirado man na sa pista sa gitawag unleavened bread. O mao kini ang akong ipadayon unya no nga pagpruiba dili lang kini nga sitas ang akong gibasihan, daghan patag mga bersikulo kun doon natay igong kahigayunan unya sa pagprove. Apan balikon ko nining maong Mateo 28:1 na resolve nako ang proposisyon nga ang Domingo Sabat kay ang Mateo 28:1 naghisgot og duha ka Sabat ug ang Sabat naghisgutan ni anang maong bersikulo Sabado o Domingo. So klaro nga ang Domingo, Sabat according to the New Testament. So mao nang akong i-withdraw ang 1 hour para sa cross-examination. 1 minute para sa dugangan nato cross-examination nga oras. Ako na ipahulam sa pangutana ni sa akong kaatbang na ko sa kaminuto. So, okay, daghan kayong salamat. Natapos ang 15 minutes constructive speech ni Brother Paul Alima. O musunod karon ang 10 minutes cross-examination. Ang pangutana magagikan ni Brother Ismael Bahinting, worshiper of Yahweh. 10 minutes. Andam na ba ang atong timers? Okay, time starts now. Akong nadungog kaganiha, Brad, nga imong gimension ang ikaduhang sabaton. Nya gilitok sa pagbasa nimo sa Grego nga mian sabaton. Nga maoy imong gi-deliver nga nahimong Sunday. Pangutana. Kung dito ta sa Grego manukad, naa ba dito ang Grego sa Sunday? Naa? Wala. sa Grigo, klaro akong giingon nga sa Grigo dunay duha ka sabaton. O kining sabaton ako ning gipruibahan, di man lang kaisa lang ka bersyon akong gigamit Mr. No. Akong gigamit, daghan ko gigamit nga ebidensya. So katong akong katibok ang ebidensya, mao to ang nagresolba sa tema. So kanang Mateo 28:1 gigamit ko na nga ni anang maong bersikulo dunay duha ka sabaton o kanang Sabat din ha reperado na sa adlaw Sabado o sa adlaw nga Domingo. Busa na proibahan ko ang akong proposisyon. Sunod pangutana. May objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana simple. Nagamit ka sa Grego og mian sabaton. Gamit ka sa Mateo 28:1. Ang balik na kong pangutana, maunay nga, dito pa sa Grego, makita na ba ang word nga Sunday? Parang mulugsot ang translation nga Sunday. Naaba na sa Grego o wala? Ano ra kasimpor? Atong ipatubag una, yes or no, kung doon na by Sunday sa Grego, niya ng Mateo 28:1, niya, qualification 1 minute. So kung diha gyud sa Mateo 28:1, sabaton ra gyud ang mabasa din ha. Ang akong pag-prove nga kanang duha ka sabaton Saturday nag Sunday dinhi na sa ubang mga translation. Sunod pangutana. Mr. Moderator, akong ipapili siya ba? Naabay mabasa dito nga Sunday o wala? Yang man kung gitubag og sabaton. Is categorical akong question. Naabay mabasa nga ginigrigo sa Sunday dito sa tumoy nga mian sabaton. Naa wala. Ang itubag na nako nga retirado na sa duha ka sabaton. So kung mangutana kag specific Sunday, kanang Sunday English man na, di man na Greek. So ayaw ko pangutan sa pangutana nga wa diha ang tubag. Sunod pangutana. Moderator's time lang kariyot, Brother Paul, Brad Ismael. Ang pangutana ni Brother Ismael, ang serable first by yes or no. So magpaabot ta nga motubag una si Brother Paul, yes or no. Unya follow up lang ang qualification. Okay ba kadto, Brother Ismael?
Nilikay gyapon sa gamay, Mr. Moderator. Ang gusto kay, na may Greek word sa Sunday. Na Greek word, Kyriaki. Kung ari ka sa Latin, dice. Akong pangutana mauni. Ang akong pangutana likay. Nanukad man siya nga iya mang gipagawas ang Grego nga pagpalusot Sunday. Unya ako mang nasabot ng Mr. Moderator nga wala gyud. Sige na lang. Sunod pangutana. Ay, sorry. Naumentaryo na makasayang tubag. Klaro ang tubag nga sa Grego, dili Sunday ang gigamit patod pa niya. So, ang ako lang gihuwat nga moingon si Brother Paul, no. Kay dapat matubagon una, yes or no. Then, sakto niyang qualification. Kay bago kung nakasabot ka sa iyang qualification. So, sunod nga pangutana, answerable gani, yes or no. Unahag itubag, yes or no, usa ang qualification. Sunod pangutana. Migamit man ka sa Grego nga esmian sa baton. Unya gihubad sa imong version first day of the week na ang word nga day. Kay kung butangan sa day, pwedeng magamang Sunday, pangutana. Dito ba sa Grego naa ba ang pulong day parang inik-translate na apoy day? In Greek, naa ba sa Grego sa Matthew 28, ang word nga Greek day naa wala. Sa among gigamit Hebrew. So ang ibang pangutana English. Oo. So ang Grego niya na naghisgot na duha ka sa baton. Dili nato mabasa na nga day kan ang word nga day is English. So ayaw ko lagi pangutan-a sa usa ka butang nga wa diha sa maong bersikulo. Kay akong pagtubag nibase ko sa Mateo 28:1 nga dunay duha ka sa baton o kanang duha ka sa baton dinha mao na siya ang Sabado o mao na siya ang Domingo. So dunay duha ka Sabat which is Sunday and Saturday. So na-resolve nako, na-prove nako sa maong bersikulo nga ang Domingo is Sabat gamit ang mga ebidensya. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana, wa ko magpasabot nga basahon sa Grego ang word nga day. Na may Greek word sa day, unya inig-translate nila sa English kay first day of the week, na may day. Ang ako rong pangutana, dito yun sa Greek, pag-translate man mo na day, dito ba sa Greek, na abay Greek sa day dito o wala? Ang mabasa lagi da sa baton. Walay mabasa diha nga day kay among pag-pruiba ni ana diha na sa first day of the week sa iyang translation gikan sa Grego. Pero wa na magnigar sa kamatuoran nga walay duha ka sa baton sa Mateo 28:1 o kanang duha ka sa baton Sabado kanang Domingo. Ang imong pangutana wala gyud katandog sa proposisyon nga ako gipruibahan. Sunod pangutana. Sa ginong Grego nga gigamit nga esmian sa baton. Ang Gregong pulong S base sa akong research into paingon pangutana unsa bay imong pagsabot sa nang wording nga S nga paingon ngadto sa baton unsa may imong gigamit na binisaya sa S. Ang tubagan na kini iyang question, Mr. Moderator Objection. Ang among topic ni resolve that Sunday is Sabbath. Wala niya tanduga nga diha sa Mateo 28:1 Moderator dunay duha ka sa baton. So kanang imong pangutana wa gyud na kaigo sa tema, Mr. Moderator. Okay, ang pangutana dili tinaw nga naigo sa tema, pero kung ang imong argumento mag-agian ang pagiha adto na nahisgote sa imong constructive speech. Lahing pangutana. Mi esmian sa baton. Gihubad man nimo og week ang sabaton. Pangutana. Dili ko translator, Mr. Moderator, wa ko maghubad. Nagamit lang ko sa mga translation sa batid sa Grego. So ayaw ko pasumanginli nga ako yung naghubad. Ang akong nagamit na kong ebidensya, Mr. sa proposition nga atong giprobahan. So ayaw pagpanangil na ako ang naghubad niya na. Migamit lang ko sa mga hubad, sa mga batid ug makinadmanon sa Grego ug angay nga mo saludar ta kanila.
Moderator's time. Excuse sa karyot. Ang iyang panubag isong bahinting dili lamang kinutlo sa Grego. Misandig siya sa mga hubad usab sa mga batid nga tighubad translators. So ang imong pangutana karon, imong pangutan-on kung sakto ba ang mga hubad ni anang iyang gigamit uban iyang referensya. So manginawat ko nga dili ka mo ditsog ingon nga say kahubad. Lain po tanan. Ginamit ko sa imong libro. Okay. Base sa imong gigamit nga translation nga libro, ang sabaton gihubad mag-week. Pangutana. Ang sabaton imong gisabot sa sabat. Unya gihubad imong week. Unsa the Greek word sa week, sabaton o iduma? Unsa the Greek word sa week, sabaton o iduma? Mr. Moderator, wa mi magtima og week. Ang among tema is specific Sunday, which is the first day of the week. So, naman sa atong regulasyon nga ang pangutana ibase lang gyud sa tema, sa subject matter. Gawas ko nagtima mi diri week kay musod lang imong pangutana. Ayaw ko pangutan asa wala sa tema. Naa sa atong moderator, ana sa atong kasabutan, Mr. Moderator, nga ang mo-violate i-count na sa moderator. Tapos kana imong pangutan na wala man makabase sa atong tema. Sunday man ang atong topic, dili man tawik. Ayaw ko pangutan na si Manang awa sa atong tema. Mr. Moderator. Moderator's time. Ang pangutana kinahanglan sibo sa tema. Base sa akong nasabtan sa imong pangutana isong bahinting, imong gi-question ang mga hubad nga gigamit ni Brother Paul. Okay? So kung imo nang gi-question para nimo dili na sakto, adto na ipabarog sa imong constructive speech. Lain pangutana palihog. Ang akong pangutana, ang akong pangutana, mipakita man gud kag libro nga translation nga upon the first day of the week. Ya dito di ay sabaton ra. Karon, kay week man ang imong gipagawas usab, imo man gibasa. Unsa di ay Greek word sa week, sabaton or iduma? Iduma. Ang naa sa Mateo 28:1 kung gigamit, sabaton. O kanan sabaton din na wala na maghisgot og week. Specific gani nga first day of the week, which is Sunday. So ayaw pangutan na nga wala na hisgote. Sunod pangutan. Moderator's time. Sigon sa akong nasabtan sa ni Brother Paul, nga ang sabaton nahubad ni atong tagtaas nga phrase on the first day of the week. May ang gisandigan kay naman sa referensya ug na kay kasupa ka na isong bahinting adto na lagi na hisgote sa imong constructive speech. Palihog laing pangutana. Okay. Kay gibasa man nimo sa Griego nga es miyang. Ang es na ang mapoy-referensya nga into. Ang word nga into, paingon, ngadto. Ay sa papangutan na, previous. Gusto mo dito, previous. Paingon ngadto. Kung ang Domingo mao'y gipasabot sa word paingon, dili na gamiton ng pangutan na. Kaya akong pangutan na. Gamiton pa ba ang paingon? Kung kana maunay Domingo, paingon, gamiton pa ba di ay ang word nga Domingo? Kung paingon ang gigamit sa maong S sa Griego? So kana nga pangutana nimo Mr. Betag, wala gyud na maguba sa team mga kanadi na siya Sunday. So klaro ang akong gipresent nga ebidensya nga dunay duha ka sabaton sa Mateo 28:1. Mao kana ang duha ka adlaw nga mao kana ang Sabado ug Domingo. So ang imong pangutana wala makaigo sa akong tema o nagbarog tubag ko ni. Nagbarog ang akong proposisyon nga dunay duha ka sabaton sa Mateo 28:1 o ang isa diha mao kana ang adlaw nga Domingo. Salamat, diha natapos ang 10 minute cross examination. Painumdum na nato sa atong mga higala nga debatidor, tig-dialogue, nga ang atong mga pangutana isibo gayod sa tema. Balikon ko ang tema. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. So kung naa kay supak sa iyang pagpabarog, unya mukustar pa na og taas nga mga
pag-argumento adto na palihog isulti sa imong constructive speech o baka sa rebuttal. Okay? So, karon magsugod na ang 15 minutes destructive speech ni brother. Okay, sige, panihog ko sa hello bro, balin. Naimarka katuloy kuting. Okay, so reminder na to sa mga nasa audience, ayaw sa mo og komentaryo. Unya kung nakauyon mo, pakpak lang, di lang kayo kusgon. Unya, okay, sa dito malangay, aron dito malangay, sugdan ang 15-minute destructive speech. Brother Ismael Bahinting, iyang gupon ang pagpabarog ni Brother Paul Alima. Time starts now. Mayong gabi ka na itong tanan mga kaigsunan. Niining taknaa ang ako karong papel, mao ang pagguba. Dili sabton nga ang matag muguba sayop. Dili pod sabton nga ang mga gubon puro sakto. Bali-bali ra ni sila depende sa sitwasyon o sa maong mga presentation. Karon kay negative man ko, pamatud-an ako nga ang ikaduhang sabaton sa Mateo 28:1 dili referado Domingo or unang adlaw sa semana. Tinuod nga dunay duha ka sabaton. Gibasa di kaniha ang ikaduhang sabaton giingon sa Griego esmian sabaton. Pero ako nirong pamatud-an nga kanang mao nga sabaton nga ikaduha is not referring to Sunday. Una, tungod kay sa Hebrew o Greek sa Mateo 28:1 walay pulong day. Higala igsuon. Kung study ka Greek vocabulary na magkudagang referensya, ang Greek word sa day, hemera. Pero ang tuwara dito, esmian sabaton. Giaminar gani sa kong katbang, nga wala gay day dito. Pero pagpalusot pa sa translation na anay day. Kung butangan siya day, makatabang na pagano nga to sa Sunday. Kung butangag day. Pero nigli mo sa Griego, walay word hemera. Wala mag-ingon, mian hemera sabaton. Wala mag-ingon. Giingon ra, mian sabaton. Walay day. Busa, kung butangan ni mo day pag-translate sa English, wala dito sa gikuhaan. Okay. Ikaduha, sa Hebrew nga Matthew 28, mauni ang mabasa, we akaremot sa hasyabat. Kasi hier liikad basya batot. Base dinhi wala kay mabasa nga word yom. Tungod kay ang Hebrew word sa day yom. So wa maghisgot. So walay day, walay dapat di unta ipalusot sa translation. Kay kung butanan og day magama man ang Sunday, makatabang man sa Sunday. Pero walay day, mag-Hebrew o mag-Griego wala gayoy day nga nakabutan. Naara na sa mga translation. There is akong English translation sa Matthew 28. Nag-ingon, now after the Shabbat, toward dawn, on one of the Shabbatot. Unya na ng Sabatot. Balik ko sa punto. Walay word nga day, bisan sa Hebrew. Kay Hebrew word sa day is yom. Palalitan, Sunday, yom risyon. Monday, yom shini. Merkules, yom silisi, yom gina. Kanunay. Now, unang punto nga makapadahot kung i-translate mo tanan ni mo day. Because in Greek and in Hebrew, never ni mo ma-encounter ang Griego nga hemera o ang Hebrew nga yom. Sunod nga punto. Tungod kay ang gigamit sa Hebrew, mao ang li o sa Griego es nga parihong nagkahulugan paingon ngadto sa ato pa dili ang Domingo ang gipasabot kay panulong naman ang gipasabot Hebrew niya ang Greek word sa Hebrew na akong transliterate sa pikas ingon niya katong gihubad niya upon the first day of the week sa Hebrew li ikad ba syabato kaning word nga li ani apod sa akuang
vocabulary diri sa Hebro nga gisaysay nga angli meaning to or into. Unya aniha po ko'y Greek nga gihatagan og transliteration nga giingon diri is miyan sa baton. Angli sa Hebro into. Paglili na ko diri sa gitagaag translation sa S, miyan sa baton ang is into. Ikaw makasabot ang into padulong nga to. So pag panagbanag pa padulong S, padulong sa to pa kung ang Domingo pa ikipasabot ngayon maghiskot naman sa padulong nga to. Nga Domingo naman to. Padulong pa ding Domingo naman. Pero ang wording sa Grego Hebro, le sa Grego is into. Sunod nga punto. Guba na mga kaigsuonan. Sunod nga punto. Grammar ni Tino. Pero ay nagsapa-sapa. Ang Witchcraft Translation Greek, maog yapon ang iyang hubad into. Nga pag-iba sa kaganiha. Number 3, nga dili gud magama ng Domingo. Number 3. Tungod kay ang gigamit sa Hebro, mao ang ekad. Ekad. Sa Grego, miyan. Sa Hebro, ekad. Sa Greek Dictionary, Strong Concordance, kung basahon nimo ang ekad, nakabutang nito, united, that is one. Kung mayroon kag united, naani ka uban. Naani ka uban. Kabantay mo? Ang among gisabutan in the New Testament ni alsa na siya referensya. So violation na Mr. Moderator sa gipirmahan mismo niya nga mo submit kita sa atong sabutan nga result in the New Testament. Na ako'y referensya din nila pero reserve ko ni pero dili ko mo gamit kay mo supak man ko sa atong ikasabutan sa position. Salamat sa Tigson, Brother Paul Alima. Nakadungog ko sa imong objection. Maminaw sa ko sa side ni Tigson Bahinting. Anha ko mo decide. Wa ko bugawa sa New Testament. Tungod kay ang word nga li, nigamit ko sa Hebrew New Testament. Nigamit ko sa S, nigamit yapon ko sa Hebrew New Testament. Although gigamit na ko ang Greek Concordance nga S, pero ang iyang gipunting, kadto mang S sa Matthew 28:1 nga S miyan sa baton. So wala ko magawa sa New Testament. Kadto ra akong gitagsa-tagsa. Okay. Sumala sa tema, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Wala masumpay according to the Bible and references. So, dili nato maobligar sa igsoong bahinting nga dili mo punit og diksyonaryo nga makapunting gihapon sa New Testament. So, akong gitugot nga magpunit sa Strong Concordance. Salamat, Mr. Moderator. Unya, ako namang nahisgot nga una, walay day. Number 2, ang li sa Hebro, into. Unya, ni ay po Greek na ko din nga gikan sa computer, pareho ra sa gibasa sa kung kaatbang S, into, padulong. Kung reperado pa unta ang sabaton diha nga Sunday, nganong mo padulong pa man ngadto sa Sabat nga Domingo naman. Sunod, ikatulo. Kaya moderator's time lang kariyot. This is not the time for rebuttal. In other words, dili nimo gubon sa ang iyahang tagsa-tagsa ka punto. Ipabarog sa una nga okay, nakuha ba nimo punto? Dili pa ni panahon sa rebuttal. Reminder lang na siya. Okay, number 3. Kay paguba man ako sa Sunday. Number 3. Tungod kay ang gigamit sa Hebro niya ng Matthew 28, le ikad. Ang word nga ikad, sa gikaingon ko na, sa Strong Hebrew Dictionary, united, that is one. When talking about united, naani kauban, kining maong ikad. Dito sa Grigo, miyan. Una sa diri sa usa ka computer, gikan sa Grigo sa Matthew 28:1. Ang miyan, iyang gihubad to one. Sa to pa, into to one. Padulong ngadto sa usa. So ang maong usa, dili referadong usa ka buok. Kundili ekad, united, that is one. Naay kauban aning maong usa. Naay kauban. Unsa kay kauban ani? Sunod nga punto. Ikaupat. Tungod kay ang gigamit sa ikaduhang sabaton, Greek plural, nga sa Hebrew plural mao ang Shabbatot. Alikon ko.
Matpasabot, ang gigamit dito sa Grigo, plural, sa Hebro. Basahon ako sa Hebro pagbalik. We akarimot sa ay Shabbat, kasi liikad ba Shabbatot? Diri sa akong Biblia, nasa tumoy, ang Shabbatot, plural ka na sa Shabbat. Sa ato pa, unya, diri po sa gihubad, diri ni Watskot sa Grigo, ang iyang Sabbaton, of Sabbats, plural. O ang Grigo nga, Sabbaton, sa hubad diri, plural, dili week. O may week ani, hindi ko ba week ani, Sabbats, plural. Karon kay plural man ni siya, nya, ikad, na ay kauban ani. Unsa may historical, biblical background ani mga kaigsunan. Ang background ani mauni nga, gigamitan og padulong ngadto sa usa sa mga igpapahulay, plural Shabbatot. Balikon ko, singular Shabbat, plural Shabbatot. Natay referensya ana nga mutud-an nga ang Shabbatot is a plural form of the Hebrew singular form Shabbat. Now, paingon ngadto sa usa sa mga igpapahulay nganong plural ug dili na retirado Domingo. Padulong sa usa sa mga igpapahulay. Ngano man ang atong manluluwas namatay Juan 14, Juan 19:14, bispira sa pangilin sa pagsaylo. Unya, Lucas 22:7, sa ilang pag-ambit sa tinapay ng walay patubo. Unya, Passover po to. Unya, pila ka adlaw, nabanhaw siya. Nadiskubrihan dito sa lubong nabanhaw. Karon, unsa may background ani? Inig, balik nimo sa background ini, naani sa Levitico 23:15 in support to the issue. Mr. Moderator Gamela, wala tayo balaod nga dili mo quote sa di pa usa ni kapagi pagpatinaw anang Noong New Testament. Dili man na sa matinaw nako. Stop. Okay, moderator's time. Akong gitugot ang Strong's Concordance kay ang termino sa Mateo 28 gikuha lang nimo kahulugan sa Strong's Concordance. Dili ko motugot nga mukutlo ka sa daang testamento. Padayon. Okay, dili man ka motugot. Ha. Mga kaigsuonan, nganong kining pagbutang sa sabaton plural, ang punto na computation kana padulong sa Pentecost. Pananglitan, buhat 20 versikulo 7. Pawinawi pagayo 20 versikulo 7. Dinhi na nakabutang ang Biblia nga kasagaran upon the first day of the week, natigom sila. Pero dito sa Hebro, kung inong basahon sa Hebro, ang buhat 27, biikad ba Shabbatot, plural gihapon ang sa Hebro. Nganong plural man? Tungod kay buhat 20 versikulo 7, ilukso sa 16. Kung sa ingon sa 16, sumpay ra to ha, ingon sa 16, maghukoa. Mihukom si Pablo nga mulabay lamang sa Efeso aron dili sa malangan didto sa nalawigan sa Asia, kay magdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Nga naman, di man gud sila musugot mo gamit to background. Magkwenta mo na 7 Sabbats na ang kwintahon padulong dito sa Pentecost. Unya pagkaugma ika-50 Pentecost. Mao nang plural kay 7 Sabbats na dili week, 7 Sabbats. Pero ang tinuod po na Feast of Weeks na kitawag na sa Hebrew kag Hashabot. Plural gyapon ang weeks tungod kay 7 na ka semana or 7 ka Sabat to 49 days pagkaugma ika-50. In other words, kini si Pablo pagtikom nila iunya biikad ba Shabbatot padulong ngadto sa usa sa mga igpapahulay. Nga naman 7 na ka Sabat paingon sa Pentecost. Another text, 1 Corinto 16:2. 1 Corinto 16:2. Nagingon din sa kasagarang version sa unang adlaw sa semana. Pero inigbasa nimo sa Hebro, gingon na ikad ba Shabbatot. So magyapon padulong sa usa sa mga igpapahulay. Nganong padulong man kaning 1 Corinto 16:2. Usa sa mga igpapahulay. 1 Corinto 16:2, ilahos lang sa 8. Sumpay na 8. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. Kita na sayon,
Nga, di man ko nila pagamiton. Kaya ang background ni mga Hudeo na mag-ihap na sila. Giingon na sa Hebrew nga, Ospartin lakim, count yourself going to Pentecost. Objection, Mr. Moderator, kaya mong topic is resolved that Sunday is Sabbath. Ang iya Pentecost. So, nagpabilin Mr. Moderator nga wag gyud siya katandog sa akong topic nga diha sa Mateo 28:1 dunay duha ka sabaton din na which is Sunday and Saturday. Sumala sa akong napaminaw sa iyang pamahayag, igamit lang niyang ebidensya nga ang mga simana paingon sa Pentecostes matawag og Sabat. So, it is a valid argument. Padayon. Salamat. Ang punto mauni, 7 Sabbats na, gitawag na sa Hebrew og Sheba, Shabatot, Timimot. Complete 7 Sabbats, maunang plural, maunang paingon. Paingon sa 7. Mautong nag-count. Si Mateo 28 ang author, nag-count na ingon niya, liikad ba Shabatot sa Grego, ismiyan Sabaton, referado sa 7 Sabbats, kay pagkaugma 49 days, pagkaugma Pentecost, maunang nag-count si Pablo. Mausa ang Sabaton niya dili in taong Domingo. Ang Sabaton niya weekly Sabat na balik 7 na madulong ngadto sa Pentecost. Balikon ko, Sabaton na wailales pero referado na sa plural nga Sabatot nga 7 Sabbats dili referado Sunday. Kaya nga naman pag ingon pag ikad ang ikad kay United as one, pila may kauban na ng usa. 7 man na sa lamaw ng ikad United. 7 ka Sabbats. So dili malalis nga naaga po duha ka Sabaton pero ang ikaduhang Sabaton referado sa Sabado gyapon nga Saturday or ikapitong adlaw kay 7 Sabat mo na 7 ka ikapito 49 kay mula bang maginagdomingo pero ang ikapito mao may the 7th day mao may Sabat. So 7 Sabats 49 days pagkaugma Pentecost. Ang word nga Pentecost meaning sa Grego Pentecoste meaning 50th, sa Hebrew is Kamishim. Karon naguba sa akong side tungod sa side akong pagpahayag ni ang iyang ipagayag naman nagtuo man siya nga Domingo. Karon pag inyong ismiyan paingon sa to pa mo ihap malag 7 Sabbats di paingon. So dili sumugula mga kaigsunan. Gabi ni karon ang gidahom nga Sabaton nga Domingo dili in town mo saril pag mo tan-aw ka sa Hebro nga liikad ba Sabatot plural kana nga sa Grego esmiyan Sabaton nga ang gihubad nili sa Grego gibutang nga Greek interlinear ang word ikaduhang Sabaton of Sabbats. Og nganong Sabbats plural, it's simply because it refers to the 7 Sabbats going to the Pentecost, which is the celebration of the Jewish people. Ilan ang saulogon, maunang plural siya, is not referring to Sunday, but referring to the 7 Sabbats, weekly Sabbats, going to the Pentecost. So rin mga kaigsunan, lisod mo na balion, lisod mo na napagyor. No? Nga akong gipasok, wali ko akong i-recap. Kaganiha, pagtanaw na ko sa Grego Hebrew, wala may word Sunday. Sa Hebrew, ang Sunday, yung reason, why Sunday. Sa Grego, ang Sunday, if I'm not wrong, Kyriake. Why Kyriake sa Matthew 28:1. Why Sunday? Unya, paglilit po di, ang isa Grego, Mia, Ton, Sabaton. Wa pwede! Okay, natapos na ang 15 minutes destructive speech ni Brother Ismael Bainting o musunod ang 10-minute cross-examination ang mga pangutana gikan ni Brother Paul Alima, affirmative side, Roman Catholic Church. Time starts now. Kining Mateo 28:1 nga dunay duha ka sabaton. Unsa man ang background ni ining mga bersikulo, Mr. Tuba, ang background na ng ikaduhang Sabaton, paingon man, computation kana sa 7 Sabbats going to Pentecost. Busa maunang plural nga ang Sabaton gihubad kani og plural nga of Sabbats. Nga sa Hebrew, ba Shabbatot plural. Kaya nganong plural, di malalis kay mando pa na sa langit ng Amahan, sukad pa sa karaang kakapanahunan. Nga pag ihap ka mo og 7 ka igpakahulay, isa osparten lakim sa Hebrew, count for yourselves. Nga sa tumoy,
Shiba, Sabatot, Timimot, pito ka igpapahulay, kumplito. Padulong sa Kamishim, sa Grigo, Pentecoste, gi-Anglicize o Pentecost. Mao lang ang background. Sumingon ka nga dunay 7 Sabbath. Uyon ka ba nga usa sa mga Sabat din na Sunday? Dili ang Sunday mo gipasabot. Kay plural man. Nya paingon man ngadto sa plural, nabidya gyud ang Sunday diha di gyud sintaw mo sarili. Nabidya ang Sunday ngano, paingon ba? Sunday na guna ngano, paingon pa man og Sunday pa. Ay sa nagtubag ko. Ang akong pangutan na miingon man siya ganun na nga dunay 7 Sabbaths. Nga kanang maong Sabat magsugod na sa padung na dito sa laing Sabat. So, kanihisgot ka man og 7 ka Sabbaths. Miingon ka nga ang Lunes, Sabat, Martes, hangtod sa Domingo. Sa ato pagay doon na may 7 ka Sabat, uyon dahil ka nga ang Sabat, ang Sunday Sabat. Sumala sa imo mismong giingon o dili? Oo o dili. Uyon ka nga doon na 7 ka Sabat o ang usa ka Sabat din na Sunday. Oo dili. Ko yun. Kaya ang imong 7 ka Sabat, isugod man imong Domingo, Lunes, Martes. Ang 7 ka Sabat, ang word Sabat, means sa dictionary, dila na ko gamiton, the 7th day of the week. So, 7 ka kada ikapito. Dili kay musugod kay Domingo. Di, o imong 7 ka Sabat, di mahulog na 49 ka Sabat, bugula na ron. Muhimo 50 ka Sabat, dili mao ang imong pagsabot. Nga ang giingon na kung padulong sa 7 ka Sabat, kay sangkuon pa na pagka ikasabado, first Sabat. Sunod na po, Domingo pagkasabado, second Sabat. 7 Sabats pagkaugma. Pentecost. Sa Mateo 28:1, doon na ka ba'y mga biblical translation din ha nga nagisgot na kanang Mateo 28:1 ang duha ka Sabat din ha referado sa usa ka semana. Taga ko hubad sa Biblia kay taga ang tagperting daghan naghubad. Kakini 28:1 referido ni sa Sabado ug Domingo dili semana kundi duha ka adlaw nga Sabado ug Domingo. Ilagay sa Sabado Domingo, higit pa rin sa Sabado, may labot pa sa Sabado Domingo, anak. Ani ako nang gibasa, ang gibasa dito sa translation. Na ay mabasa, nga masabtan po. Mauni, now after the Shabbat, labay, Sabado, toward gone on one of the Shabbatot, plural. Plural. Sato pa dili usara ka Sabat. O nga nung ikad, kay naay kauban ang maong Sabat, 7 Sabats. O ang maong 7 Sabats, computation kani sa buhat 20 city, ingon si Pablo, magdali ako, aron makaabot to sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Mao na. Ang akong pangutan na klaro. Niingon ka nga kanang isa ka Sabat din na Sabado na, which is isa ka adlaw ang gitubong din na. Karon kanahisgot man nagduha ka Sabaton. Bot ba nimong sabton ang isa ka Sabaton din na isa ra ka adlaw, ang ikaduhang Sabaton isa ka semana? Tubag. Ang ikaduhang Sabaton, usa ka adlaw na kay ikapitom ay sagdang tubag ko. Ang unang Sabaton ikapito. Pila ba ka adlaw ang ikapitong adlaw? Usa. Pero pito na ka Sabat kay pito man hantod maabot og 49. Nalitan, Domingo, pagsangko 7 day, Sabat, Sabaton. Sunod na po, Domingo, Lunes, pagka ikapito, ikaduhang Sabaton. Pagkasunod, ikatulo, pagka ikapito, 49, 7 Sabats, o kwintahog inadlaw, 49 days, pagkaugma, ika-50. Ang ikaduhang Sabaton, dili Domingo. Sumingon ka man ng isa ka adlaw dahil sa baton. Unsa man ang isa ka adlaw diha nga sa baton. Doon na ka ba'y hubad sa Biblia nga ikapresentar ako ng wa pa ni matubang pautan ako ng follow up question. Nakabay hubad sa Biblia nga kanang 28:1 ang Sabaton din ha nga Sabado isa ka semana ug ang Domingo diha isa pod ka semana? Tubag. Si moderator, nangita na siya hubad. Nga ako namang gibasa nga plural. Plural na, so dili na kinahanglan mangita sa translation kay na naman ko nabasa nga plural. Unya akong gipasabot na gani sa imo nga dili referado Domingo usa ra na kaadlaw ang usa ka Sabat nya plural man na mo nang 7 ka Sabat ato pa kwintahon nimo na pagkaugma 49 pagkaugma 50. Sumala sa akong nasabtan sa imong pamahayag. Ang unang Sabaton para nimo usa ra ka adlaw katong una Saturday. Katong
is sabaton, ikaduhang sabaton, plural man ang sabaton, ang pangutana, is it one day or it is composed of 7 days? Kanang primerong sabaton ay kaduhang sabaton plural man. Unya kay ikad so na ikauban. Primerong sangko ana 7th day mao itawag og sabat, first sabat. Usa na kaadlaw ang sabat. Unya kay tulo man, pito man na kakada ikapito, do 7 sabats. Inikwenta nimo pag inadlaw na di man mo sangkog sabat o ikapito, di mo labay og domingo. Pero ang domingo ug lunes dili mao sabat kay ang sabat 7th day of the week. So Sabado. So pito guna kay Sabado pagkaugma Pentecost Domingo mao na. Clarification lang para po sa ating paminaw, no? Kay ang Mateo 28:1, paingon man sa mga sabato. Sa to pa, mga man na, kay plural man na, mga sabato, mga sabat, so sabaton. Paingon sa sabaton. Sa to pa, paingon sa mga pahulay. Karon, layo pa man ang sunod Sabado. Kining previous day sa di pang next Saturday. Counted ba ni as part of the second Sabbath? Sa pito ka mga sabaton aron mo sangko sa Pentecost before Pentecostes. Kanang mulabay sugod sa Domingo paingon sa ikaduhang Sabado. Counted ba ni sila as part of the second Sabbath? Sa pito ka Sabat. Ni kay moderator na nangutana. Dili counted. Lagi. Dili asa qualification. Dili counted kay ang background ko na tubag na nako ni. Sa Levitico 23:15 atras ana background na ni atras ana nagisgot og Passover kan living bread. Palapyon usa og Sabado. Weekly Sabat pagkaugma Domingo. Kaya nga dili apil. So ang Sabaton diha plural Sabatot sa kada ikapito way labot ang ihatag pito ka Sabado pagkaugma 49 pagkaugma 50 Pentecost. Ang akong pangutana para magaidan ko sa pag-decide sa umaabot nga mga pangutana para po sa mga tipaminaw. Laing pangutana. So sa Mateo 28:1 wa pa natubag ang pangutana Mr. Moderator. Niingon man siya nga dunay duha ka sabaton dinha. Ang isa sabaton nga mao nang Sunday. Ang isa pod ka sabaton gihapon, pero ingon nga isa ka semana. Ang pangutana naa ba sa ihubad sa Biblia nga naghisgot ka na og usa ka adlaw nga Sabado o isa ka semana nga Domingo? Kay sa mga Bible translation nga akong gigamit gikan sa batid nga maghubad sa Grego, Domingo man og Sabado ang gisgutan sa Mateo 28:1. Naabad siya ihubad sa Biblia nga ikapakita nga kanang usa ka adlaw dinha nga Domingo reperado na sa semana o reperado mismo sa adlaw nga Domingo. Nangita na siya paraphrase translation. Paraphrasing na imong gusto karon. Dili na ko mohatag og tubag sa imong pangutana kay iko raman ko magbasa sa mao'y mabasa. Karon ang pangutana niya naa ba kay hubad? Kaning hubad pwede man kamukutlo whether formal equivalence nga hubad or dynamic equivalence. Dili ka pwede mo supak og pangayuan kag hubad. Dapat mo pakita ka either of the two, formal or dynamic equivalence na magpasabot nga ang ikaduhang sabaton. Iba na ka din ako musumpay kay murag mutabang nako sa either na niyong duha. Palihog ko, pakitag hubad ug wa kay ikapakitang hubad, mangayo ko sa sunod nga pangutana. Ang atong ikapakita lagi kanirang gibasa nako ganiha. Gibasa naman ako nga giingon din ha nga ang ikaduha ingon siya on one of the Shabbatot. Kanang mao nga translation gyud na nga dito sa Hebro nga liikad ba Shabbatot. O ako namang gi-explain nga ang Shabbatot mao lagi. Ako nang gipakita nga naa na pero dili Shabbatot plural lang. Plural. Ay, excuse Brad Paul. Nasa gipakita pero way mabasang letra po letra. So, palihog ko follow-up question. So klaro nga walay mabasa base sa imong translation nga kanang duha ka sabaton dinha reperado na sa duha ka semana. Kaysa sa mga dynamic equivalence nga akong gigamit, kining Mateo 28 naghisgot ning adlawng Sabado ug adlawng Domingo, dili kay tag-usa ka semana. Reperado nga specific first day of the week which is Sunday.
So mangutana ko kanimo naa ka bay hubad sa Biblia nga magproyba nga kanang duha ka sabaton dinha tagduha ka semana na o dili na reperado sa usa ka adlaw nga Sabado o usa ka adlaw pod ka Domingo? Tuba. Moderator, kagisto tayo tagduha ka semana, di mo po na mo akong explanation. Ako nang gipasabot nimo lagi ganiha. Nga kana tungod kay ang background ni ana mao tong nagdali si Pablo nga moadto sa Jerusalem aron makatambong siya sa Pentecost kay sa utok ay sa nagpatiwas sa sako. Moderator's time. Nangutana ko ganiha, ug mao ni ang akong nakuha sa imong tubag. Nga ang unang sabaton, usa ka adlaw ra na Saturday. Ay kaduhang sabaton, next Saturday ra gihapon, usa ra gihapon kadlaw, matod pa niya. Okay, palihog ko Brother Paul, sumala na tubaga. Follow-up question. Nakabay hubad sa Biblia nga kanang usa ka adlaw nga Sabado mao gyud na wa man kay supak ana nga mao nang Sabado. Unsa man ang ikaduhang adlaw diha kagisgutan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo? Unsa man ang adlaw? Domingo or Sabado? Tana ka nag-adlaw nga pagkabanhaw. Ako iklaro. Anang orasa, Domingo to. Ay, sa isang kapaw. Domingo to. Kinanalison. Domingo to. Pero dili na maoy wording sa translation sa Hebrew o sa Greek. Kaya sa Greek, di man mulusog Domingo. O kwintaw to Domingo to. Pero ang gipunting sa Grego, paingon man. Sa ito pa, ang kwintada nila by week, by Sabat, di man mo nang magsika balik ka na Domingo. Di mo nalalisong Domingo to. Pero balikon ko, plural lagi. Sabat, Shabbaton, Sabaton or Shabbatot, plural. O kay plural, ako na ganang gisulti, gigamitag Hebrew nga ikad. Ang ikad meaning united, that is one. Sa ito pa ikad, usa sa mga igpakahulay. Kaya nga namang usa, kanang muabot na Sabado, usa na siya. Pero sa mga, kay pito na siya. Usa ato nang gitubag. Sige mag-objection niya. Miuyon ka na nga Domingo ang isa ka adlaw din ha nga mo adlaw sa pagkabanhaw. Oh. Kanang human sa Sabat nga giingon nimo nga Sabado nga usa ka adlaw, unsa man na siya nga adlaw? Tubag. 1 minute remaining. After sa Saturday. Okay. Unsa? Ako naman gitubag. Ako naman gitubag ganiha. Gitubag balik ko na po nako. Kung imo nang imong usa ng oras sa Sunday. Pero ang wording sa Hebrew o sa Greek, wala magpasabot og Sunday. Nga naman, nagpasabot og sinima na nga pagkwenta, going to the first Sabbath, to the next Sabbath, 7 Sabbath, dili na reperado og Sunday. Pero ang aktong itabo Sunday. Pero ang utok sa author, wala magtudlog Sunday ang iyang gisulti. Kaya ang gisulti niya, mag-count man na siya going to Pentecost 50th day. So dili adlaw, by week or by Sabbath, 7 Sabbaths. So ito ba yun? Dinhi sa New Testament ni William Tyndale, unsa mang adlaw na banhaw ang atong Ginoo? Tubag. Dito ganiha, na-discover na banhaw. Ako na nang ito pag ganiha. Nga Domingo na-discover ang nabanhaw. Okay, pagkatapos, pero ang wording sa Hebrew, liikad basyabato is... Okay, natapos ang cross-examination. 10 minutes. O musunod na karon ang rebuttal speech. Ang rebuttal speech, 5 minutes lamang kini. O pag-aunhan sa ating son Ismael Bahinting, membro sa Worshippers of Yahweh. Painumdom sa atong nasa audience, kung nalipay mo, nakauyon mo, gibasa na to ang lagda, pwede rang mungisi, pwede rang mupakpak hinay, pero dili magbugal-bugal. Okay? So, 5-minute rebuttal speech, sugod ni Brother Ismael Bahinting. Time starts now. Naguba gyud ang pagpasabot niya nga ang Sabat tundiha Domingo. Kay ang utok ni Matthew nga author, Hudiyo baya na si Matthew. Kabalo baya na siya nga padulong sa Pentecost. Hudiyo na si Matthew. Mga pag-ingon niya sa wording sa Hebrew, leekad ba siya batot, paingon ngadto sa usa sa mga igpakahulay. Kay paingon man, dili reperado sa Sunday kang Sunday naman to siya. Pero ang gisis dot paingon. So ang paingon,
target tayo sa primerong Sabat. Kaya nga man, one of the Sabato. Sa to pa, ang primerong Sabado, primerong Sabat. Pagkasunod na po si Mana inexample sa kapito, ikaduhang Sabat. So, pito ka Sabat. Ako na nang gisulti. Kung basahon na ako sa Hebrew Bible, ang Levitico 23, 15, nag-histot ang langit ng amahan nga sa mga salita. Os parten lakim, count for yourselves. Yang gisubayan, ingon siya, Shiba, Shabatot, Timimot, nagpasabot, 7 Sabbats shall be complete. Gikan adtong pagkaugma sa adlong ipapaloy, Domingo, count na sila by week or by Sabat. Kay og ingnog by week, kada ikapito, maura gihapon ang resulta, 7 weeks. Pero dito, dili 7 weeks ang gisulti sa Biblia, kundi Shiba, Shabatot, 7 Sabbats. Sa diri sa King James Version, 7 Sabbats yun ang gigamit. Mao nga kanang akong ganiha, ang akong kaatbang migamit po pagpangutanan ako naaba sa Grego ang pulong Sunday, parang ato pong katuhuan. Wa may word Gregong Sunday dito. Kaya ang Sunday sa Grego, if I'm not wrong, Kyriake. O ari ka sa Hebrew, yung resyon. O ari ka sa Latin, Daisolis. Diyan mo gina, sa itong yung gibasang Latin ganyan, diyan mo po gito'y Grego nga dais. Ang mga translator, gisuksukan of day upon the first day. Ipagsuk-suk og day, makatabang nga mugano yung Sunday. So magdupa ang panghuna-huna sa author nga si Matthew, nga mo count na sila kay Israelita na si Matthew. Kaya si Pablo po, nagdali siya diha sa Buhat 20, versikulo 7, gihubad na po miyaton sa baton, pag-adto sa Hebro, biikad siya baton, plural, padulong na po nga naman. Sa Buhat 20, versikulo 7, pagka-16, nagdali man sa kay makatambong siya og Pentecost sa Jerusalem. Dito na po sa 1 Corinto 16:2, gigamit na po ang biikad sa baton, padulong sa usa sa mga ipapahulay. 1 Corinto 16:2, pagka-8, ingon si Pablo, magpabilin ako dito sa Episo, hangtod sa adlaw sa Pentecostes. Nag-count si Apostol Pablo. Basta kung imo nang ibutang og Sunday, wag jud kay kalibutan ana sa history, sa biblical background o religion sa mga Hudiyo nga gihan-ay sa atong langitong Amahan. Nagimanduan na sila panahon pa sa daang kasabutan. Ingon ang langitong Amahan, os partin lakin, count for yourselves. And then, niingon na po ang langit ng Amahan, siya, Sheba, Shabatot, Timimot, ingon siya, 7 complete Sabbats, inag-ipon, nga, mag-abot sa Levitico 23, 15, pagka-16, ingon siya, and the tomorrow after the Sabbath, sa 7 Sabbath, siya tomorrow, pagkaugma after the 7 Sabbath, will be the Kamishim. Ang Grigo nga, ang Hebrew nga Kamishim, pagdagan ka na sa Grigo, Pentecoste. Pagdagan nga to sa Espanyol, Pentecostes. Pagdagan nga to sa English, Pentecost. Pero sa Hebrew, anak, Kamishim. So, kung imo nang patuhuon nga Sunday, dakong maguba nimo ang plano sa langit ng Amahan, naman, ipakount na for 7 Sabbats going to Pentecost. Basta mga kaigsuuna ni takna sa kagabhion, di na lang tamon sa magnulti patagmaot, dili na maayo, basta ang presentation, ang wording sa Hebrew o sa Griego, always na plural ang ipasabot. Kaya mo count sila 7 Sabbats. Busa ang Domingo, ni mo sarili. Gidawat na to, na kanang pag-akto dito, Domingo to pag-akto. Akto, walay mabasa. Wala may mabasa sa Hebrew Greek na Domingo, pero masabot to Domingo. Pero ang mabasa, kung imong i-translate, le, ikad ba siya ba to? Padulong man di ay sa usa sa mga ipapahulay. Sa Griego, ismiyang sabatong, nili man di ay Domingo. Ikaw day sabot, ninyo diya, padulong ngadto sa usa sa mga ipapahulay. Kung Domingo na, inglon day nimong padulong. Domingo na ko na, di day nung padulong. Padulong ka nagpasabot, nag-istot siya, paadtuan, asa mo adto, pagka-ikapito, primerong Sabat, sunod, ikaduha na pong Sabat, padong, hangtod mga potog 7 Sabats, 49 days tanan, pagkaugma, Pentecostes sa Griego. Usa ni ining takna sa gagabyon, akong ipanghinaot. Mutuo mamong sa dili, nara sa naminaw, basta ang presentation nagtudlo, nga na ay computation going to Pentecost. Mayong gabi kaninyong tanan. Atong yun nga mabalhin ang atong lectern dire sa kilid, sa right side. Okay, natapos ang 5-minute rebuttal ni Brother Ismael Bahinting. O karon ang rebuttal usab 5 minutos ni Brother Paul San Pablo Alima nga affirmative side nining atong dialogue karong gabi una. Andam na ba ang timer?
Okay, time starts now. Kung atong paminawa ng atong kaatbang, mura po insakto. Pero nasold siya sa laang sa akong pangutana kanang sunod nga adlaw sa Sabat din ha. Di ba Sabat man ko na? Uyon ka ba nga Domingo na? Ni uyon siya nga Domingo. Unsa mang adlaw na banhaw ang Ginoo? Ang tubag Domingo. Unsa man nga adlaw to nga nabanhaw ang Ginoo? Dinhi sa New Testament nga gihubad sa babatid sa Griego. Si Mr. Kaatbang nako dili ko motuhoy ni kay di man ibatid sa Griego. Dito gyud ta sa mga makinadmanon nga naghubad sa balaang kasulatan. This Sabbath day, at even which dawned the morrow after the Sabbath, Mary Magdalene and the other Mary came to save the sepulchre. Sa adlaw nga miadto si Maria Magdalena o ang laing Maria sa lubnganan ni Jesus, adlaw tong Domingo. Og sumala din the Sabbath day. Sabbath day itong Sunday. Di lang mudawat si akong kaatbang kay mapildi man gud sa mudawat. Mao nang grabe na lang niyang likay-likay. Kay pero nakaangko na gid siya. Nga kun ang isa ka sabaton din ha usa ka adlaw kanang laing sabaton din ha iyang giingon nga usa ka semana aron mo lihay siya nga dili kana Domingo. Domingo kana ang isa ka sabaton sa Mateo 28 versikulo 1. Dayon midagan sa Pentecost. Di man na may topic namo ng Pentecostes. Kanang ganing kaatbang nimo nga mulihay na sa laing topic, buti pasabot dili niya makaya sa pagguba ang akong proposisyon kay muadto naman sa laing topic. So, mura ko no siya nakapabor. Pero sa unang Korinto 16:2 unsa may giingon din on the first day of the week, specific ha, on the first day of the week, din sa ubang mga translation, kada Domingo. Unsa man ni sa Grego? Katamian Sabato. Sa ato pa, kanang specific nga Sunday, kanang kada Domingo, Sabat ka na. O dili man ni nasulod sa Pentecost, Mr. Kaatbang. Mao nga ako bitaw sa gipangutanan naa ka ba ika-presentar bisan usa na lang ka translation sa Bible nga mopapor niya nang imong hunahuna? Wa man giisa bisan usa kahubad nga mipabor sa iya. Kay kung makahatag siya usa o duha ba o tulo daog ni siya. Ako perti magdadhana kung mayong kanang Mateo 28:1 kada Domingo na daog Sabado mapruibahan ka. Unang Korinto 16:2. Dili na ni siya nasulod sa Pentecost nga count mo nga every pag-count kag every Sabat. Kay dili naman na siya panahon sa Pentecost, reperado naman sa specific on the first day of the week, which is Sunday. O kana according sa sulat ni San Pablo, katamian Sabaton. Sabat gihapon ng every first day of the week, which is Sunday. Wa gyud sa kaguba. Mo nang dili siya ka hatag og translation gikan sa batid nga mga maghubad sa Griego o bisan usa ka translation kay wa man gyud mipabor sa iyang hunahuna kanang iyang hunahuna wa man gyud mipabor ni ana mo nang dili gyud siya magapruiba o bisan usa ka translation nga mopabor sa iyang topic. Nagtuog gyud ko nga usa ka mega tsunami ang mudas magkanako kay kini pila na ni kabulan namong preparasyon. Apa nakita nako nga ang pag-atake sa akong kaatbang mura huyuhoy diya sa dagat nga wa gyud makatandog sa proposisyon nga akong gipribahan. Morning mga kaigsuonan ko kining atong pag-ila nga ang Domingo adlaw ipapahulay kini o Sabat founded kana sa balaang kasulatan gikan pa dito sa Grego ang nakasayop niya kay wala siya mogamit og mga translation nga dynamic equivalence. Ang iya dito ra sa mi-focus sa formal equivalence.
nga kung ato dahil ng Sabton kanang Sabat din nga duha reperado na sa Sabado o iyan ang giuyunan nga reperado sa usa ka adlaw dito lang sa di muuyon sa Domingo nga usa ka adlaw ug wa sa kaguba sa atong topic. Okay, daghan kayong salamat. Natapos ang rebuttal speech ni Brother Paul Alima sa Tima karong gabiuna. Resolved that Sunday is Sabbath in the New Testament. O kinsay daog ato mag-agad sa inyong pagtimbang-timbang. Daghang salamat, may gabi kanatong tanan.